From this! To this! Morning! Morning. Ready ka na? Ready na? Ano ka nilalaro mo na? Pag COD yan? Hello mga mamis, alam niyo bang medyo maaga nga talagang nagising ngayon si Kai? Tapos nakita ko nga nandito siya sa sala at naglalaro nga ng COD. Kaya naman nilapitan ko nga kaagad siya tapos sinabi ko nga sa kanya kung ready na ba siya. Ready na nga daw siya tapos tinanong ko nga kung gusto rin ba niya ng bread dahil igagawa ko nga siya. Ayaw nga niya at wala nga muna daw siyang ganang kumain. Nagigising-gising lang din kasi talaga niya ni Kai. Sakto ako kakatapos ko nga lang din talagang maglaba dahil maaga nga akong nagising. Kaya naman gumawa ko ng bread ko dito tapos kumain na rin muna ako dahil gutom na talaga ako. Pagkatapos ko naman maubos yung bread, pumunta na nga ako dito sa pinag-e-editan kong kwarto. Hindi pa nga talaga ako nangangalahati dito, napakasakit na talaga ng likod ko. Tapos uminom na nga muna ako dito ng sip to glow. Ito kasi yung iniinom ko ngayon tuwing umaga. Feeling ko kasi talaga dito nagiging fresh ako. Tapos ang pinaka nagustuhan ko dito, isang sip lang talaga siya at hindi mo na nga kailangan magtimpla. Ganito yung tutuloy sa akin ng isla. Ha? Kakain na nga din pala kami ng tanghalian nito tapos namamalansya na lang ako. Ang tawa nga kami dito kay Kyle, paano ba naman kasi nanonood na nga talaga siya dito sa TikTok ng mga video. Palagi rin naman talaga siyang nanonood dito para nga daw alam niya na yung mga gagawin sa kanya. Bago nga talaga maligo si Kyle, home exercise na nga muna siya dito tapos umawak na nga rin pala siya ng raketa dito. Para na nga daw magawa niya yung stubby. Pagkatapos naman ni Kyle sa labas, dito na nga kami pumasok sa loob. Habang nagpa-planking nga dito si Kyle, nandito naman ako sa isang gilid. Nakisuyo nga din sa akin si Kyle na picturean ko nga daw siya. Konting clips lang talaga yung kinuha ko sa kanya dito pagkatapos naman ito at nag-cool down na nga si Kyle. Nila ko nga muna yung isusuot ni Kyle dito tapos naligo na nga rin pala siya. Ako, konting oras na nga lang talaga ay binata na nga talaga itong si Kyle. Nagbuhos nga lang din pala ako. Paano ba naman kasi sobrang init talaga. Sabi ko nga sa kanya, ako na nga talaga yung magbibihes at maglalagay ng lotion sa kanya. Paano ba naman kasi baka pagkatapos nga nito hindi ko na talaga magawa sa kanya to at mahiya na nga sa akin ng tuluyan. Diyos ko po. Nilagyan ko na nga rin pala si Kyle dito ng rush cream na kamay ni nanay. Ano ba naman kasi sobrang init ng panahon and napakadami talagang tumutubo kay Kyle na kung ano-anong maliliit na para bang bungang araw. Isusuot nga sana ni Kyle yung short ng daddy niya para daw maluwag na. Dalawa nga yung sinukat ni Kyle pero ito nga yung nagustuhan niya. Tulid edisit! Nalulungkot na nga ako dito, paano ba naman kasi sobrang excited na nga talaga si Kyle. Di naman daw siya kinakabahan at lagi kasi niyang iniisip na lahat nga ng lalaki dumadaan sa ganito. Tapos binuksan na nga ni Kyle dito yung gate para makaalis na kami. Kyle, ready ka na? Opo ko. Ay, opo kami. Opo pa kami. Hindi nga eh. Lapit lang din naman yung ospital dito sa amin na pagtutulian ni Kyle. Kyle, chill na chill lang dito pero ako kumakabog na nga talaga yung dibdib ko. Alam niyo bang hindi rin talaga ako masyadong nakatulog? Paano ba naman kasi? Isip ko nga natutuliin na nga si Kyle. Kahit naka-e-bike, mabilis nga lang din talaga kaming nakarating dito. Alam niyo bang babang-baba na nga talaga si Kyle dito? Pero sabi ng daddy niya maya-maya dahil hindi pa nga siya nakakapag-parking. Tanong ko nga sa kanya kung kinakabahan siya. Wala pa naman daw siyang kaba, baka daw mamaya pa daw. Diyos ko po. Punta na nga din pala kami sa Tita Roxanne niya. Best na nga si Kyle tapos ito pupuntahan na nga namin si Doc. Bali, late pala talaga kami at pauwi na nga sila Doc dito. Diyos ko po. Masok na nga muna sa loob yung asawa ni Kuya. Buti na nga lang talaga. Mabait si Doc kaya naman napakiusapan nga ng asawa ni Kuya. Alam niyo bang hindi ko na alam kung ano ba yung nararamdaman ko ngayon? Mas kabado pa nga talaga ako dito kay Kyle. Dapat nga nung Sabado pa to pero na-postpone kaya naman ngayon nga lang talaga natulog. Bali, pinapasok na nga pala kami dito sa loob tapos nag-bless na nga si Kyle kay Doc. Buti na lang talaga, mabait si Doc kaya naman napagbigyan nga kami. Ito pala tutuliin si Kyle tapos pinahiga na nga siya dito. Pangiti-ngiti nga lang yan pero kabado na talaga yan. Diyos ko po. Lapitan nga din pala ako kanina ni Kyle. Sabi niya nga sa akin, wag daw akong kakabahan. Daw kasi okay naman sa kanya at hindi siya masyadong kinakabahan. Dahil gustong-gusto na nga din daw talaga niyang gawin to. Grabe, iniisip ko pa nga lang, parang ako na yung nasasaktan na makikitang nasasaktan nga siya. Pero kagaya nga ng sabi ni Kyle, lahat nga ng lalaki dumadaan nga sa ganito. Sisimulan na nga si Kyle
Kyle, kaya naman nagpaalam na nga ako sa daddy niya na lalabas nga ako. Kasi baka ako nga yung himatayin sa loob. Kaya naman, inintay ko na nga muna dito sila sa labas at naiiyak-iyak pa nga talaga ako. Sabihan nyo na ako ng OA pero kasi nag-iisang anak ko nga lang tong si Kyle. Ayoko pa nga talagang gawin to pero siya na talaga yung masusunod at malaki na nga siya. Alam nyo bang tahimik lang ako dito pero nagpe-pray talaga ako. Napakabilis lang talaga ng panahon napakabilis talagang lumaki ng mga bata. Yung dating nasa tiyan mo lang tapos sinihele mo pero ngayon binata na talaga at sila na nga nagdedesisyon sa sarili nila. At katapos nga tinawag lang ako ng daddy ni Kyle. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.